From the House, we go to the Senate where mobile journalist Mary Mon Reyes will be reporting. Mary Mon, okay. Kanina, bago tayo nagsimula, ay naririnig natin pinag-uusapan yung budget ng DOTR. Yes, Lord and Pauline, pero kanina na mga umaga, in less than an hour, ito na mga budget ng Office of the Vice President, inaprubahan na ng Senate Committee on Finance. Nagkaroon ng mabilis na pagdinig ng committee doon sa budget dahil sa parliamentary courtesy na minusyonan ni Senator Mig Zubiri. At for 2026, ang proposed OVP budget kasi is 902.8 million pesos. Mas mataas ito compared sa GAA 2025 ng OVP, which is 744 million 0.146 pesos. And so far, ang sinabi dito ng ni VP Sara, siya kasi nag-present mismo, ito ay gagamitin para sa mga personal services, maging sa mga programa ng OVP. At sabi rin ni VP Sara kanina, mas marami pa raw sana matutulungan kung mas malaki ang budget. Pero aware daw siya at alam niya na hindi raw sila papayagan pa na kung magre-request pa ng mas malaking pondo, kaya hindi niya na raw yun ginawa. So sinundan niya na lang din daw, kontento na rin daw siya doon sa rekomenda ng Department of Budget and Management. Kasama din dyan, around 16.6 million pesos or 1.84% nitong OVP budget ang inilaan para sa capital outlay. Nasabi din, yung ilang sa mga services na kailangan din daw kasi nilang paglaanan ng pondo is yung information communication technology equipment, IT consultation services, and pati rin doon sa mga satellite offices ng OVP. And so far naman, para sa personal services, 212.5 million pesos or 23.54% naman ng budget ang nakalaan doon. Kasama na rin dyan yung sa mga staff nila, sa mga nakapwesto sa opisina, sa mga personnel. And bukod naman dyan, nakapanayam din ng media itong si VP Sara. And so far, pagdating doon sa kondisyon o lagay ni dating Pangulo Rodrigo Duterte, ang nasabi ni VP Sara, hindi raw sila natutuwa at they take offense doon sa welfare check na ginagawa ng Philippine Embassy in the Netherlands dito nga kay Pangulong Duterte. Pero so far, hindi pa tayo masyadong nabigyan ng updates ni VP Sara kung kumusta nga ba itong dating Pangulo. Ang nasabi niya lang, napapadalas na raw na parang natutumba itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Balik sa inyo. Ang bilis ng wala pang isang oras, inapprove agad. Wala man lang isang nag-question. Meron ata, Senator Erwin, tama ba, Mary Mon? May konti lang silang paglilinaw, pagtatanong for example, doon sa kung ano pa yung kailangan daw pagdagdagan pa ng budget, kaya kung ano yung kakailangan. Sabi ni VP Sara, disaster relief operation daw, kung sakaling dadagdagan ng pondo, doon daw kailangan din ng prioritization. And ang sinabi rin ni Senator Erwin, kung sakali raw, maganda raw na pag-aralan, i-review yung binawas na 39 million pesos at baka raw pwedeng ibalik kasi magaganda naman daw yung mga programang inilatag ng OVP. Ang nasabi naman ni Senator Bongo para sa kanya, sinusuportahan niya yung budget ng OVP at kung pwede rin daw, bawasan daw yung pondo ng opisina ni Senator Go tapos ibigay din daw sa OVP. Antindi. Ang babait nila bigla. Okay, may hirit daw si Senator Jingo Estrada na ibang insertion. So ilipat daw sa office ng Office of the Vice President. Totoo ba yun? Oo, parang mga pabiro ito ng ilang mga senador. Pero so far, even si Committee on Finance Chairperson, Senator Sherwin Gatchalian, pinakita naman nila yung kanilang suporta at pagtitiwala dito sa OVP. Okay, so may tanong ka pa ba? Oo, Mary Mon, habang nagaganap itong hearing ito, meron din daw caucus na nagaganap. Tell us about it. Pauline, ang nasabi sa atin so far ni Senate President Tito Soto sa isang mensahe sa mga media, parang dalawang focuses ang gagawin yata nila ngayong araw. Kaninang 10 a.m. ng majority and around noon is yung buong Senado. Meron silang supposed caucus. Pero so far, nasasabi pa lang ni SP Soto, parang maaaring mapapag-usapan nila yung Blue Ribbon Committee hearing na susunod. Ano nga ba yung magiging atake nila dito sa mga resource person na imbitahan nila at possibly other matters na maaari din natin marinig sa plenaryo mamayang hapon, alas 3 ng hapon. Oo. Yung inaabang ang susunod na Blue Ribbon Committee na hearing. Kailan ba yan? At nako, may mga umaugong-ugong na naman ng mga balita, Mary Mon, Oo, Lord, last week nga, Tuesday, tapos Wednesday, pahinga, tapos Thursday, magkasunod na Blue Ribbon na committee hearings ang ginawa. So far kasi wala pang schedule na nakalatag para sa pagdinig ng Blue Ribbon. Hindi pa natin talaga makumpirma kung ito na ba yung final or second to the last hearing ng Blue Ribbon. Ang sabi kasi ni SP Soto, parang 1 to 2 final hearings na lang daw, tapos Blue Ribbon committee meetings na lang ang kanilang gagawin. Mamayang hapon,
Sa plenaryo, sa nakuha nating agenda, merong privilege speech itong si Senator Rodante Marcoleta at titignan natin kung ano nga ba ang magiging laman ng kanyang speech. Mukhang may ide-deny, no? At pag-uusapan yung kanyang witness. Yung witness. Narinig ko sa may interview sa radyo yung tungkol doon sa ano tawag dito sa notary public. Abangan na lang natin talumpati. Bakit patawag ka? Alam mo naman. Gabi naman. Ko talaga. Hindi, pero si Orly Guteza, ano ba, Mary Mon? Darating ba siya bukas? Asan ba siya ngayon? Anong update sa kanya? So far, Pauline, yan yung hinihintay din natin sa ngayon kasi even yung roster ng mga resource person, especially itong si Orly Guteza na parang biglaan lang din na nag-drop din ng kanyang mga bombs pagdating doon sa last Blue Ribbon committee hearing, titingnan natin kung sino pa yung makakasama sa mga resource person. And yan din ang sinabi ni Senator Kiko Pangilinan last time na bubusisiin pa raw nila ulit ngayon itong mga latest na testimony na lumabas plus kung sino pa nga ba ibang mga kakailangan ni resource person sa pagdinig. Kasi nga, ang sabi rin nila Senator Ping, bukod sa ibibigay nila lahat ng findings sa ICI, kung sakaling matatapos na ipagpapaubaya nila sa ICI, siguraduhin muna nila na lahat ng resibong makukuha nila, ibabato nila sa ICI para sa karampatang kasong dapat ipataw. Si Gutesa raw ngayon ay, di ba, he refused the offer of witness protection, di ba? Hindi siya pumunta ng DOJ. Kinukup daw siya ng mga kapwa niya Marines, yun ang balita, di ba? Tama ba? Kaya niya rin daw kasi Lord protektahan yung sarili niya. Kaya hindi niya tinanggap itong pagiging sa ilalim ng WPP. Ika nga ni Bato de la Rosa, ano yun? Marines! Marines! Gulat ako doon Marines! Passionate talaga to si Senator Bato no? Ako din, passionate. Pero... Okay, so may tanong ka ba kay Mary Mon bago tayo mag-finger heart kay Mary Mon? Mamaya may mangyari pa Anong mangyari? Diyan, sa Senate, sa caucus. Mary Mon. Abangan natin. Tayo lang naman dito, di ba? May mga humirit na ba senators from the 19th Congress tungkol doon sa supposedly lahat daw may insertions halos. May nagbigay na ba? So for Lord, last time kasi nakita natin si Senator Grace Fo, last 19th Congress, Senate Committee on Finance Chairperson, pumunta rin siya sa ICI para nga ipaliwanag yung alleged involvement niya doon sa BICAM, yung sa budget insertions. And so far, dinenay niya naman itong mga allegation. Pero we'll see kung ano pa yung lalabas sa mga susunod na araw, especially sa pagdinig ng Blue Ribbon. Sinabi lang ni Senator Ping yan over the weekend, no? So medyo bago-bago lang siya. Nauna pa kay, yung kay Senator Grace po, no? A few weeks back. Pero ito Lord, ang nasabi din dyan, ang sabi rin ni Senator Ping, mas maganda raw busisiin. Actually, naobserbahan ni Senator Ping na merong pang-aabuso na nangyayari pagdating sa budget insertions, amendments, and nililinaw niya rin na nanggagaling din ito sa Senado, nanggagaling din daw meron sa Kamara, and yung technically in retrospect, hindi maganong kailangan tingnan daw kung saan napupunta yung amendments. Kasi yung iba naman, for prioritization of classrooms, of roads. So yung mali siya pagdating doon sa budget insertions, kailangan daw talagang busisiin at kilatisin kung ano nga ba yung mga questionable pagdating sa GAA. Gusto ko yung ginamit yung word mali siya. Anyway, lahat kami dito, Mary Mon, ay magpapass lahat at iniipon lang namin ang panglibre natin kay Mary Mon ng spa, no, at day of relaxation and beauty. Dahil sa lahat ng effort, mahirap ang ginagawa ni Mary Mon Reyes. Salamat sa iyo, ang ating mobile journal, reporting live from the Senate, Mary Mon Reyes.